Nagsimula ang mga residente sa Katiil, Davao Oriental para maipatala ang kanilang mga nasawing kaanak at makahingi ng tulong pinansyal. Ang ilan, hindi na napigilang maglabas ng sama ng loob sa sinapit nilang trahedya. Live mula sa Bislig, Surigao del Sur, may report si Salima Refran. Salima? Maki, patuloy nga ang pagtaas ng bilang ng mga naitatalang patay sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. Ito'y dahil ngayon lamang nagkakaroon ng pagkakataon ito mga nasa liblib ng mga barangay na magpatala sa munisipyo. Samantala, ilang residente naman ang naglabas nga ng sama ng loob dahil nga raw sa kakulangan ng tulong na dumarating sa kanilang bayan. Kitang-kita ko talaga na pag ano na yung building, nagdarasal pa nga ako dahil ang daming tao dyan. Ako, Diyos ko, tulungan mo naman, wag mo sanang talagang bagsak yung building dahil ang tao, mga bata, matanda. Ramdam pa rin ang kaba sa boses ni Rosalinda habang inaalala ang madaling araw na binayo ng Bagyong Pablo, ang Katiil, Davao Oriental. Agad daw sila nag-evacuate para makaligtas. Dito sa Katiil Central Elementary School, tumakbo ang mga residente nung kasagsagan ng Bagyong Pablo. At dahil sa lakas ng bagyo, gumuho yung mga gusali at kasamang natabunan yung mga evacuee. Nasa 30 mga bangkay na ang nakukuha mula dito. Pero dahil na rin daw sa amoy, hinala ng mga otoridad, marami pang bangkay ang nasa ilalim ng mga guho. Laging pasalamat daw ni Rosalinda dahil hindi sila natabunan ng kanyang anak. Dito nakita namin nung kinaumagahan, nakita namin yung nanay dyan nakayapos pa sa kanyang anak. Tapos yung isang bata dito, tapos yung isa pa rin dito. Di kalayuan sa eskwelahan ang sirang bahay ni Koki. Mas matibay kung ikukumpara sa bahay ng mga kapitbahay. Pero hindi rin ito umubra sa Bagyong Pablo. Ang kanyang amang si Felicito na may edad na ang nagligtas sa kanilang mag-ina. Pero sa kasamaang palad, namatay ito. Tamaan siya ng ang kahoy sa ulo. Tapos, nakita ko na lang na nakahiga na yung dad ko. Yung laman doon ng wallet, picture na wallet ni dad sa akin. Tapos yung malit yung kay mommy. I would say na, thank you for everything. Ang ibang namatayan, nakapila sa munisipyo para ipatala ang kanilang mga nasawi para sa 10,000 pisong financial assistance. Karamihan, hindi inembalsamo at agad inilibing. Pero hindi lahat ng residente masaya sa inaabot na tulong sa Katiil. Ang karatulang ito, tila pagsumpa sa Bagyong Pablo at sa mga politikong nakikisakay lang daw sa pagtulong. Kailangan ng tulong, medisina, mga doktor, pero walang dumating. May nagdating, nagpunta doon sa ibang lugar. Parang mga politiko dito, parang nagpasonsyo lang, pakitang tao. Kahit na ganitong nangyari sa amin, kahit na dumating yung trahedya sa amin, alam namin masusurvive namin to. Ang Pangulong Noynoy Aquino, personal na namahagi ng relief goods sa katabing bayan ng Boston, kasama ilang cabinet secretaries. Hindi ho titigil ang gobyerno nyo, no, na alagaan kayo, pero mas marami tayong magagawa kung magtutulungan po tayo. Nag-utos na ang Pangulo na bumuo ng task force para imbestigahan ang nangyaring landslide at flash flood sa Compostela Valley, lalo't umiiral na ang total log ban sa bansa. Naisin daw ng Pangulo na alamin kung sapat bang naging paghahanda ng mga LGU sa bagyo. Maki, sa bilang ng DSWD, nasa 6 na po na ang patay sa Katiil. Pero sa datos naman ng Katiil PNP, nasa 100 na ito. Nasa 50 pa rin ang nawawala. Hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa mga bayan ng Boston, Katiil at Banganga. Maki? Nako, Sam, napakahirap pala ng kalagayan ngayon dyan. Yung supply ng tubig at pagkain, malaking problema rin. Maki, yun nga yung nakita natin, no, dito sa bayan ng Katiil. No? Thankfully, merong mga, ito yung mga bukal na nakukuhanan doon sa may bandang bundok. Kaya meron namang supply ng tubig kahit papaano itong mga residente. At kwento nila sa akin, meron pa naman daw silang mga naitabing mga pagkain. At meron din naman dumarating, kaya lang ang pag-aalala nitong mga residente ay baka hindi sasapat yung mga natatanggap nilang tulong. Dahil kwento nung isang nakausap ko, si Mang Angelo, sa isang lugar lamang daw nakakarating yung tulong na yun at hindi nabibigyan yung mga residente dun sa mga liblib na barangay. Kaya yun ang gusto nila sanang bigyan ng pansin itong mga residente din na nandoon sa mga malalayong lugar. Maki?
Sa Lima, hindi ba sila naaabot? Gaano kadami yung mga nandun sa mga hinterland barangays kung tawagin nga nila? May bilang na ba sila? Gaano kadami to? At hanggang sa ngayon ba, hindi pa naaabot? Maki, kasi ang nangyayari dito sa bayan ng Katiil, mahirap din siyang puntahan, no? From here sa Bislig, no, about 4 hours pa yung tatawirin natin papunta doon mismo sa Katiil. So yung travel na yun, medyo nahihirapan din itong mga iba't ibang organisasyon na magdala ng tulong doon sa lugar. At nalalaman na lang nga na banda ron na kulang na yung nadadala dahil marami pang mga residente nga na nababalitaan na lang na meron palang tulong dun sa munisipyo. Kaya nagkukulang itong dala-dala ng relief goods. So far, 16 barangays yung nasa munisipalidad ng Katiil. At sabi nga nung iba, yung mga nagtatampong residente, ito nga lang daw barangay poblasyon yung nakikinabang. Pero yun nga, medyo hirap din kasi yung communication, ang pakiusap ng mga otoridad, lalo yung mga kausap natin ng mga pulis at mga tiga-army, konting tiis lang kahit pa paano maisasaayos daw yung kanilang sitwasyon doon at makakapagbigay na rin ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Maki? Pero sa Lima, huling tanong na lang, kanina nabanggit mo, sa kabilang bayan, bumisita si Pangulong Noynoy Aquino. Ang ibig mo bang sabihin, para dun lang yung tulong? Kasi ang sama ng loob ng mga nakausap mo o naabot din ba sila? Ang sabi sa atin naman nitong mga nasa munisipyo, no, kahapon kasi dumating si Vice President Binay dyan sa Katiil. Kaya naman nagpunta naman sa Boston itong si Pangulong Noynoy Aquino. Nagdala din naman itong si Vice President Binay ng mga relief packs at pinangako din na magkakaroon pa ng mas maraming papunta dito nga sa bayan ng Katiil. Hindi naman daw sinasabi na yun nga limitado lang daw itong mapupuntahan itong mga relief packs na ito, but hopefully mas mabilis nga makarating itong mga relief packs na ito sa mga residente. Maki? Okay, maraming salamat sa Lima Refran.